Palit pa tayong damit, ha? Baby, ha? Dumi na ng damit mo, eh. Kailan natin palitan, ha? Dalhin mo. Ayan. Okay. Okay na, ha? Welcome sa YouTube channel ko at kasama na naman natin si Breads. Pasensya na sa aking boses at medyo namamaos-maos ako ngayon at masakit ang lalamunan. Pero kailangan kasi mag-vlog ako para ma-share ko sa inyo itong nabili kong bagong ignition coil na ikakabit para kay Breads. Contact point distributor pa rin ang aking ginagamit. Hindi pa ako nagko-convert ng igniter type na distributor. Kasi para sa akin wala naman talagang dahilan para mag-upgrade ako ng igniter. So ito na itsura ng bagong ignition coil na ikakabit natin. So ang brand nito is Denso pa rin, Denso GT coil. So ang kagandaan nito guys, yung pinaka-resistor niya nasa looban na ng housing ng coil. So hindi na natin kailangan magkabit ng external resistor para sa kanya. Nabili ko to around 2,500 sa FB Marketplace kay 888 Parts Hunter. So search nyo lang siya sa Facebook kung gusto nyo bumili ng ganito. Kasi 33 years na yung luma kong coil. So I think maganda nang palitan siya. A few moments later. So ganito pa itsura nung debaso na ignition coil para sa contact point distributor natin. Nakakatawa kasi umabot pa siya ng 33 years bago tayo nag-decide na palitan siya. So basically parang preventive maintenance itong gagawin natin. And at the same time mas gusto natin kasi mas malakas yung bigay niya na kuryente para mas umandar agad ang ating sasakyan. Sa pandahilan ba tayo magpapalit? Kasi lumabas na yung pinaka-oil niya sa loob. So pagka nabawasan yung oil niya sa loob, mas mabilis na siyang uminit than usual. So ito yung mga itsura na nakakabit na wiring sa kanya. So yung ibabaw, ito yata yung nakakabit sa positive and negative terminal ng battery. Tapos itong nasa baba niya, ito yung sa tingin ko ito yung nakakonect sa ating ignition. So kailangan dumirect muna siya sa resistor bago siya tumawid dun sa positive terminal ng ignition coil natin. Importante meron tayong resistor para sa ating coil kasi nga ito yung magpe-prevent ng overheating sa ating ignition coil. So isa-isa natin alisin itong mga wires na nakakabit sa kanya para malipat na natin sa kabilang coil. Although hindi naman talaga sira yung aking ignition coil, pero siguro napansin ko lang na kumbaga pag medyo standstill ako sa traffic or sobrang tagal ko na siyang pinapaandar, mihina yung hatak niya compare sa pagka bagong or kabubukas pa lang ng sasakyan. Minsan hirap siyang umistart. So, minsan kailangan mo pa mag-pump ng gas pedal para umandar lang siya. So, yun yung mga nakita kong signs and symptoms. Sabi kasi no iba, forever daw tumatagal yung coil, pero depende rin kasi sa paggamit nyo. Ako kasi araw-araw. Meanwhile, so ito na yung lumang coil tsaka yung bagong coil. So compare natin sila side by side. And ispat natin yung difference nila pareho. So kung mapapansin nyo guys, mas maigsi yung bagong coil natin compare dun sa luma. And kung mapapansin nyo, tatlo yung kabitan ng bagong coil kasi nga yung ballast resistor niya nasa loob na ng body ng coil, whereas dun sa luma kakabitan pa natin ng external resistor. Imagine guys, 33 years na to. Nakakatawa kasi imagine mo yung mga Japanese parts talaga, ibang klase yung tibay, kaya no wonder umaabot ng ganito katagal. So inalis natin yung mounting bracket nito kasi sa tingin ko naman fit naman siya dun sa pinaka mounting nung original na kabitan ng coil natin. So kung mangyayari man yun, at least
Hindi na tayo magpapabutas pa or magpapa-modify whatsoever. So, ito na lang mismo din yung housing na gagamitin natin. So, pati yung ballast resistor, pati yung parang nakakabit na metal housing sa kanya or yung holder niya, tinanggalan natin kasi hindi na natin siya kailangan eh. So, ito na mismo yung gagamitin natin. As is where is na to. So, ibabalik na lang natin yung mga screws and bolts and isakto lang natin yung syempre yung front face ng coil natin, yung GT coil para makita na ito na yung bagong ginagamit na coil natin. So, ibabalik na natin yung mga tinanggal natin na wires. So, yung sa taas, direkta nyo lang positive and negative. So, dun nyo lang din sila ilagay. Tapos, yung baba, yung sa may ignition, ikakabit nyo na siya dun sa may ballast resistor. So, wag nyo siya idedirekta dun sa positive. So, kailangan nandun siya sa parang resistor niya o yung nakasulat na B. So, ibig sabihin kasi nun yun yung ballast resistor niya. So, kailangan dun nyo na siya direkta ikabit para magkaroon ng resistor ang ating coil. So, yan yung tamang pagkabit. And then, ikabit nyo na ulit yung high tension wire. And we're all set. So, inabot na naman tayo ng gabi. So, parang 5:30 na yata. So, pagka ganito, mabilis na tumilim, lalo na pagka malapit na yung Pasko. So, ayun. Tutuloy na lang natin bukas. The next day. Ayan. So, actual testing na tayo the following day. So, titingnan natin kung one click lang ba yung pagkapinalitan natin yung ignition coil. So, ayan. So, yun yung kagandaan guys pagka bago yung ignition coil. However, yung battery ko kasi medyo mahina na. Pero kung let's say, walang problem lahat, malakas yung battery, and okay lahat, high tension wires, and yung inyong distributor cap. So, isang click lang yan guys, isang click, aandar na agad yung sasakyan nyo nang walang problema whatsoever. So, yung pinagpalitan natin na lumang coil, suggest ko guys, itabi nyo lang yon, ilagay nyo sa likod ng trunk nyo. Parang ano lang, gawin lang natin siya as backup. Just in case na magkaroon ng eberya yung bagong coil natin. Pero, I guess naman hindi siya ganun magkakabira kasi nga bago nga lang siya. And original siya. So, I'm hoping tumagal ulit siya ng mahabang panahon. Kung di pa nakakapag-subscribe, subscribe kayo sa YouTube channel ko. And then, meron na rin tayong Facebook page. So, paki-like and follow na rin ako dun sa Facebook. So, tatambay muna kami dito ni Brad sa Neapolitan sa may likod ng SM Fairview. So, magandang jogging place to and tambayan na rin ng mga joggers and bikers. So, lahat ng mga na sumuporta kay Breads, maraming salamat sa inyo. Keep on supporting and liking my channel. And ito ulit si Breads. Welcome sa YouTube channel ko and I'll see you next time.